Yo, what's up guys? Rans TV here. So welcome back to my YouTube channel. So ayan guys, for today's video. So nandito tayo ngayon sa ating dinadalang motor. Ito yung KPB 150. So hanap lang tayo ng magandang spot dito sa amin para ma-review na natin ito. I-full review natin. Pero yung mga iba't ibang specification siguro hindi ko na lang i-ano. Yung mga features at saka yung mga hidden features lang yung ipakita ko sa inyo guys kung bakit na-encourage ako na bumili ng KPB 150 galing sa Lifan. So ayan, hanap lang tayo ng magandang spot dito. So ayan guys, stay tuned na kayo sa video no, para magpakita ko na sa inyo itong mga features ng ating KPB 150. So ayan, liko lang tayo dito. So ayan, dito kasi ako re-review ng mga iba't ibang klaseng content no, kasi tahimik dito, walang masyadong tao. So ayan, malapit na tayo no, so doon na tayo sa unahan at saka mag-review na tayo. So excited ako kasi matagal-tagal na hindi ko na to ginagamit kasi naghahanap lang ako ng tiyempo para ma-review itong Lifan KPB 150 natin. So ayan, dito na tayo sa ating motor. So pakita ko na sa inyo, isa-isahin natin yung mga gandang features dito sa ating Lifan KPV. So i-off lang muna natin. So ayan, dito tayo muna sa kanyang panel gauge. So mayroon siya ditong clock at saka gasoline indicator at saka 1000 RPM na gauge niya at saka yung kilometer per hour at saka yung odo. So dito naman sa ilalim, pinabunan na kasi ng sticker. So yun na naman, halos lahat ng mga indicator lang ito para sa mga lights natin, signal lights, hazards. So ayan, dito tayo sa switch natin is mayroon tayo dito na tawag dito yung flasher, tapos yung switch para sa low beam at saka high beam, tapos hazard, tapos yung signal light nya at saka yung busina. Tapos dito naman sa right switch natin is mayroon tayong idling stop, switch para sa natin, sa headlight natin at saka yung starter. So yung kagandahan dito sa starter na to guys is sobrang tahimik niya. Ayan pag ni-start natin, ayan, hindi nyo talaga maririnig yung parang kalaskas ng makina. So yan, baba tayo, pakita ko sa inyo yung front niya. So yung front niya naman guys is ito naman yung looks niya. Yan, sobrang ganda niya. So dito sa ating windshield is mayroon siyang adjustable windshield. So ayan, di ko napakita sa inyo no. Ayan yung switch sa niya, clock sa dito sa panel gauge natin. So ayan yung niya, yung windshield niya adjustable yan. Pwede yung pababa, pwede rin yung pataas. At saka dito, ito yung signal light niya. Pakita ko sa inyo Ang ganda kasi yung signal light niya. Ayan. On ko lang para nakaka-on yung hazard. Ayan. Yan naman yung hazard niya. So ayan, dito na tayo sa headlight niya. So mayroon siyang all LED lights no. So mayroon siyang rounded no, parang Cyclops. Cyclops yung design. So ito naman yung park light niya. So pwede niyo siyang mapalitan ng iba't ibang kulay, pero sa akin kasi guys, di ako Di ako fan ng may mga kulay-kulay na park light. So yung sa akin, gusto ko lang naman is yellow at saka white kasi yun yung standard ng LTO. So and dito naman sa ibaba. So dito sa ibaba guys is may siya dito. Ito yung telescopic. So trivia lang pala sa hindi nakakaalam no. So yung telescopic port niya guys is pinalitan dito, pinalitan ng nag-distribute ng ganitong motor dito sa Pilipinas. Kasi yung original na niya guys is inverted fork siya, yung original.
So pinalitan lang dito sa Pilipinas para ma-lessen yung price at saka mabenta ng hindi masyadong kamahalan. So yung maganda dito guys is mayroon siyang lalagyan ng MDL. So ayan, may naka-ready na dyan na lalagyan ng MDL. So ayan dito, disc brake yung sa unahan niya guys. So mayroon siyang Nissan caliper lang. So pwede natin mapalitan yan para maging maangas. So tapos na tayo dito sa unahan. So punta na tayo dito sa kanyang packet. Ayan, akyat lang muna ako. Ay hindi lang pala, baba na. So ayan, dito tayo sa right pocket niya. Buksan natin ha. Ayan. So ayan, sa right pocket niya guys is mayroon siya ditong USB at saka yung car charger connector, ang tawag ba dito. So ayan no, parang binili ko to kasi accessories to, ayan no. So ito pala yung mga accessories na binili ko, ayan. Tapos yung throttle support para hindi tayo mapagod sa biyahe. At saka yung tawag dito, J.com na bracket. So sobrang tibay niya. So binilan ko pa to ng top box guys, di ko pa nakabit. So ayan, napakaangas. So balik tayo dito. So ayan oh, sobrang ganda. So may lalagyan pa siya dito ng ano niya. Yung kagandahan dito guys sa side pocket niya, kapag may nilagay kayo na connector dito, napakaganda niya kasi pag nilagay niyo siya dito guys, may naka-ready na siya dito na labasan. Ayan no, ayan pakita ko. Yung parang bitak na siya, pero hindi yan bitak guys, labasan talaga ng wire connector yan para sa magamit nyo yung phone nyo. Ayan, tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa left side pocket. So ayan, dito sa left side pocket, so may lalagyan tayo ng GoPro. Ayan, yung mga tela, isang buong kamay guys, kasya dito kasi sobrang laki ng side pocket niya. Ayan o, kasya, malaki pa talaga. Ayan o, buong kamay ka talaga. So yun lang naman yung features na dito. So pasok natin, balik na natin. So ayan, tapos na tayo dyan. Tapos dito sa gasoline, gasoline ano niya, capacity niya, yung gasoline capacity niya is mayroon siyang 11 liters na gasoline capacity. So handang-handa na siya sa mga long ride na gagawin natin, no? Kasi 11 liters, sobrang dami yan. Tapos mayroon siyang gas consumption na 44 km per liter. So yun lang naman. So tapos ito yung lalagyan ng paa natin para hindi tayo mapagod sa biyahe. So ito naman yung seat niya. So sobrang kapit, di masyadong madulas. Yan o, sobrang kapit niya. At saka yung mga aggressive na mga edges na design. So ito yung nagpaangas sa motor eh. So ayan. So ayan, punta na tayo dito sa ilalim. So ayan, kagandahan dito guys, mayroon na siyang radiator. So ayan, ito naman pala yung ano niya, kapag nag-check kayo ng coolant nyo, so pwede nyo ditong ma-check para malaman nyo kung mayroon pang reserba. Baka na ano na sa sobrang haba na ng biyahe nyo, so baka naubusan. So yun lang naman, kasi tinanggal kong sticker dito, mayroon siya ditong sticker na guide. So ayan, ito yung lalagyan niya. Dito kayo magre-refill ng tawag doon, coolant. Tapos ito naman yung kabuuhang style ng muffler niya. Ito talaga yung nagpalaki sa kanya guys, yung muffler niya. So napakagandang palitan. In the future siguro pwede natin palitan ito, pero mas nagandaan ako sa stocks na design. So ito naman tayo, next. So mayroon siyang monoshock. So sobrang linis nyo tingnan dahil sa monoshock guys. Ayan o, wala na ditong shock na makikita kayo. So sobrang linis niya na. Napakaganda. So ayan, so mayroon siya ditong disc brake. Disc brake din dito sa sa hulihan. Ayan. Sa mga hindi nakaalam pala guys, EBS ito. Kaso nga lang tinanggal yung EBS para bawas-bawasan ulit yung price. Di ba grabe yung technique, pero pwede natin ma-convert ito into ABS. Ayan. So ito naman sa ilalim niya. Tapos dito sa huli.
Pulihan. Ayan. Yan yung grip niya. Ayan yung taillight niya guys. Tingnan nyo yung taillight. Napakaangas no. Yan yung taillight ng motor natin. Tapos dito, meron din siyang plate na lights para makita yung ano natin, numbers na plate natin. Ito naman. Meron naman siyang mudguard para sa putik, hindi masyadong tatalsik sa atin. So ayan oh. Grabe, napakaangas. Minsan ko na lang ito kasi gamitin guys. Ayan. Tapos dito naman sa kabila yung airbox nya. So may nakalagay dyan na live fan. Ayan, yung air filter ano nya. Dito na pinapalitan ng air filter. Tapos yung CVT. Mayroon din siya guys na ano, na tawag doon, kill switch. Ayan, para every time na mag side stand tayo is mamatay yung motor. So yun lang naman. At eto naman yung likuran ng motor natin. Napakaangas. Round tour lang tayo sa motor guys. At eto naman yung side ng motor. Ayan oh. Napakaangas ng motor natin. Ayan. At eto naman yung magsa-side kayo. At eto naman yung harapan. Sobrang laki niya tingnan. Ayan oh. Ang laki niya tingnan. So yung compartment naman guys, ito na yung last na ipakita ko sa inyo, yung compartment niya. Buksan natin. So magbukas ng compartment is off nyo lang, tapos push nyo lang dito pa. Yan, makikita nyo naman. Yan, para ma-on. Tapos buksan na natin. So pakita ko lang sa inyo yung kung gaano ba kalaki yung compartment ng motor natin. So ayan, sobrang laki niya, at saka mayroon siyang LED. Kapag gabi, makikita nyo yung laman ng compartment nyo. At saka yan naman yung switch ng LED natin kung gusto nyo, ano, parang ref ba. Ayan. Tapos dito, ito yung lagayan ng battery niya. Tapos eto naman yung para sa fuse niya. Hindi ko pa nabuksan to para sabi ng ano sa akin is fuse daw to. So yun lang. Tapos yung yung ditong ano niya, lalagyan na yung kapit ang hawakan ng kamay. So mayroon din siyang nakalagay dito para sa tali, naka-ready na yan. Yung kinabit natin to guys, hindi ko na ito tinanggal. So malaking tulong niya. Ayan o, kung nakita nyo dito is may lagayan na siya ng, pag may tali kayo, pwede nyo siyang matali dito. So marami kayong matali. Yan, sobrang tibay niya. So yun lang naman. Napakaangas. Ito pa lang yung tatlong nilagay natin. Ayan, tsaka dito sa loob. Yun pa lang yung 3 accessories na nilagay ko. So overall pa lang sa review natin. So ayan guys, alam nyo na kung bakit napili ko itong KPV 150. Hindi dahil sa ano niya, sa design niya, kundi sa mga features na nandito sa motor na to. So yun lang, maraming salamat talaga sa panonood ng video natin. So sana may natutunan kayo dito. At saka dito guys, yung foot peg niya is ano niya, makikita nyo no. Pag pinlip natin to is parang design lang siya. Di ba? Parang design lang siya. Pero nandito talaga yung footrest niya. Yan. So, tapos yung design niya dito, napakaangas oh. Ayan. So yan yung kabuuhan ng features ng KPV natin. Tapos pala yung side mirror niya.
Parang hindi ko napapalitan kasi yung likuran ng side mirror niya guys, mayroon siya ditong design. So sobrang ganda niya tingnan. Tapos yung pagka-wiring talaga napakalinis tingnan, oh. Yun, oh. Napakalinis tingnan. Grabe. Hangang-hanga ako sa gumawa nito. Tapos dito pala, naka-ready na dito na gusto nyong ma-convert sa ganitong klase na shock. So ayan, lagay nyo lang. Pero ano nyo to, bawas. Palitan nyo to ng air filter para makalagay kayo dito ng shock. Kung ayaw nyo sa monoshock, pero ako kontento na ako sa monoshock. So grabe talaga yung mga pwedeng ano dito sa motor na to, ma-modified. Daming ano niya. Kung sa mga baraha, daming alas. So yun lang naman. So ayan, dito naman